Masayang Huwebes po ng gabi sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating Cafe Thursday. Nagalak po tayo muli na magkaroon tayo ng pagkakataon na magsama-sama through live streaming upang sambahin at makinig po sa salita po ng ating Diyos. Ngayon pong gabing ito, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng mga awit. Psalm 145 verses 8 and 9. The Lord is loving and merciful, slow to become angry, and full of constant love. He is good to everyone and has compassion on all He made. Ang ating pong topic ngayong gabing ito ay pinamagatang the goodness of God. Meron pong isang palasak na salita sa ating pong mga Kristiyano, yung God is good. Ito po ay pinasikat ng batikang singer, songwriter, at producer na si Don Moen. Sa isa po niyang concert, sinabi niya, God is good all the time. And all the time, God is good. Alam niyo po, tuwing meron tayong mga answered prayer, lagi nating sinasabi ito, God is good all the time. O kaya naman may magandang nangyayari sa buhay po natin, like everything seems to go on our way, no po? Go our way. Sinasabi po natin, God is good. Okay? So, ito po ay isang, hindi po siya kasabihan, kung hindi isang katotohanan, no po, na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi po ng Psalm chapter 19, verse 1, the heavens declare the glory of God. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. Na ito pong creation ng Lord na to, nagsasabi sa atin na mayroong Diyos na lumikha sa lahat. At ito po ay nagpapakita, okay, na ang Diyos ay mabuti. That there is a God who created all these things. Sa itaas, mayroong langit na napakaganda. Kagabi po, may mga meteor showers. Okay? Napakaganda. Sa iyong kapaligiran, tingnan mo ang mga bundok. Napakaganda. Tingnan mo ang lawa, ang dagat. Okay? Napakaganda. At lahat po ng mga magagandang sceneries. Okay? Sa ating kapaligiran, nagsasabi na mayroong Diyos na lumikha sa lahat ng mga ito. Acts 14:17 says, yet he did not leave himself without witness. For he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Na ang Diyos po sa lahat ng kanyang mga nilikha, nag-iwan siya ng bakas. Anong bakas? Bakas na nagpapatunay na mayroong Diyos na lumikha sa lahat ng mga ito. Okay? Tumingala ka, napakaganda ng langit. Tumingin ka sa kapaligiran, napakaganda ng kapaligiran. Tingnan mo yung katabi mo, napakaganda, napakagwapo ng katabi mo. Nagsasabi na mayroong Diyos na lumikha po dyan. Okay? Na hindi lang yan basta-basta sumulpot o lumitaw na lang. Mayroong Diyos na manilikha sa lahat ng ating nakikita po ngayon. At ito po ang bakas na iniwan ng Diyos, na siya ay nagpapadala ng ulan sa lahat ng tao, na siya ay nagpapadala ng pagkain sa lahat ng tao, na ang Diyos nagbibigay ng araw, ng gabi, ng lamig, ng init, okay? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat po ng tao, nagsasabi na ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos ang nagpapakain po sa atin. Bakit? Dahil siya ang nagpapatubo sa mga halaman, nagpapalaki ng mga animals na kinakain po natin. Okay? Na nagbibigay ng kalakasan sa ating pong mga farmers, sa ating mga mangingisda. Ang Diyos, ang lahat ng may gawa po niyan. Kaya po, take a look at creation, masasabi po natin, God is good. Amen. Ang Diyos po ang nagsusupply sa atin ng ulan. Ang Diyos ang nagsusupply din sa atin ng oxygen o ng hangin.
Ang Diyos din po nag-supply sa atin ng sustansya sa mga pagkain kinakain po natin. Ano po sinasabi nito? Sinasabi nito sa atin na meron po tayong Diyos na mabuti, na meron tayong Diyos na gumagabay po sa atin, at meron tayong Diyos na nag-iingat po sa ating lahat. The Lord is teaching us in Matthew chapter 6, okay, na kung ang mga ibon ay pinapakain ng Diyos, hindi sila nagpapagod, hindi sila nagtatanim, hindi sila nagluluto, pero pinapakain ng Diyos. At ang mga bulaklak ay hindi gumagawa ng damit, hindi bumibili ng damit, at hindi po nila inaalala kung ano ang kanilang magiging kulay o ano pa mang isusuot. Okay? Ang sabi ni Jesus, lalo na kayo pa na mga nilikha ng Diyos, kayo pa na mga anak ng Diyos. You know what? We are so worried about many things. Okay? Pero isa lang po dapat gawin. Alam po yan, ang magtiwala sa ating Diyos. Why? Because God is good. Amen. Repeat with me. God is good. Amen. Ito po tinuturo ni Jesus in Matthew chapter 6. Hindi tayo kailangan mabahala. Do not worry about tomorrow. Ang sabi po ni Jesus, for tomorrow will worry about itself. Kaya tayong buhayin ang ating Diyos. Okay? Bakit? Kasi ang ating pong Diyos ay mabuti. Marami pong mga tao ang nag-aalala o nag-worry nang magsimula po itong lockdown pong ito or ito pong ating ECQ. Okay? Generally, alam niyo po, sinasabi ng mga tao, paano kaming mabubuhay kung hindi kami magtatrabaho? Paano kung pakakainin ng aking pamilya kung wala akong sweldo? O kaya naman, paano kami mabubuhay dito sa maliit o kakaunting tulong na gagaling sa gobyerno? Paano namin ipagkakasya itong pagkain na kakaunti na bigay ng pamahalaan? Alam niyo po, bago pa tayo nagka-ECQ, bago pa tayo nagka-quarantine, bago pa man nangyari ang lahat ng ito, si Jesus ay may kasagutan na po noon-noon pa. Okay? Bakit? Alam po kasi ng Diyos kung gaano tayo kahina pagdating sa mga pagsubok. Alam po ng Diyos kung gaano tayo ka-fragile, okay? Na kapag merong mga problemang ganito ay talagang madalas may mga bumibigay. Bakit? Kasi hindi po tayo nilikha ng Diyos to handle such things. Okay? So, ano pong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ng Diyos? Beforehand na mangyari ito, meron na pong sagot ang Diyos, meron ng kaparaanan ng Diyos kung paano po tayo pagpapalain, kung paano po tayo mabubuhay sa panahon ng quarantine na meron po tayo ngayon. Ano pong sabi ni Jesus? Tinuro niya po sa atin ang magtiwala sa Diyos. Kaya ang sabi niya, tingnan niyo yung mga ibon. Hindi sila nagtatanim, pero kumakain sila. Tingnan ninyo ang mga bulaklak. Hindi sila gumagawa ng damit, pero makukulay ang kanilang mga pananamit. Kung ang mga ito ay inaalagaan ng Diyos, kung ang mga ibon ay pinapakain ng Diyos, kung ang mga bulaklak ay binibihisan ng Diyos, tayo pa kaya na mga anak ng Diyos? Pababayaan niya? Certainly not. Amen? Tayo pong mga anak ng Diyos, hindi niya kailanman pababayaan. Nangako ang Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya ang sabi po ni Jesus, huwag mag-worry sa ating bukas. Hayaan niyo yung bukas. Enjoy natin ang kasalukuyan. Amen. Ano po, when we worry about tomorrow, nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng focus kung anong meron po tayo ngayon. Hindi natin na-enjoy yung kasalukuyan. Ano po dapat natin gawin? Everyday, kailangan po i-enjoy natin yung moment. Kung paano yung isang masarap na pagkain, ini-enjoy po natin sa pagkain yan, bawat subo, bawat kagat, bawat nguya, ay talagang ini-enjoy po natin. Ganyan din ang buhay sa araw-araw. I-enjoy po natin. Ang sagot ni Jesus, okay, sa mga taong nag-worry, ang sabi po niya, seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Huwag mabalisa. Bagkus ang sabi ni Jesus,
unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na to, yung mga basic needs po natin, yung kailangan po natin sa araw-araw, ay ipagkakaloob ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi, may mga bagay na hindi kailangan bilhin dahil may mga bagay na sadyang ibinibigay na lang sa atin ng Diyos. Amen. So, we need not to worry about tomorrow. Why? Because we have a good God that provides for us, a good God na nagpapakain sa atin, isang mabuting Diyos na meron pong pakialam sa atin, isang mabuting Diyos na kumakalinga po sa atin, isang mabuting Diyos na umiibig po sa atin, isang mabuting Diyos. Okay, na hindi tayo pababayaan na mamatay sa gutom. Isang mabuting Diyos na laging kasama po natin. Tingnan niyo po yung ating mga sarili po ngayon. Okay. Pumayat ba tayo? Itong panahon ng ECQ, tumaba po tayo. Bakit? Yan ay patunay na ang Diyos po natin ay hindi nagpapabaya. Amen. Nagutom tayo? Marahil, pero hindi nagtagal ang gutom. Bakit? Dahil ang Diyos ay nagsusupply sa atin sa araw-araw. Okay? So sabi ni Jesus, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Paano po ito? In Matthew chapter 6 verse 20, ang sabi po ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Walang anay nasisira. Hindi ka mukha dito sa lupa, ang anay ay naninira. Pero doon sa langit, walang anay nasisira sa ating mga naipon doon. Paano po ito? Ginagawa po ito, alam niyo, sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga nangangailangan. Amen? Yung pagtulong ng wagas, ng talagang labis-labis, generously. Okay? Hindi lamang yung kaya natin, kung hindi more than dun sa ating pong makakaya. And of course, ito pong pagtulong na to ay hindi ipinamamalita. Another thing po, paano mag-impok sa langit? It is by being generous in giving offerings to the Lord. Okay? Pamamagitan po ng generous giving ng ating mga offering, ng ating mga kaloob para sa Diyos. Naalala po ninyo yung babae na naghulog ng kanyang offering na 2 kusing? Okay? Alam ang sabi ni Jesus, siya yung pinakamaraming ibinigay. Bakit? Dahil yung kanyang 2 kusing, yun na lang ang kanyang natitirang pera. Yung marami nagbigay dahil sa sobra-sobra nilang mga pera. Pero itong babaeng ito, ang sabi ni Jesus, ibinigay niya yung buo niyang kabuhayan. Lahat ng kanyang pera. Yung 2 kusing na yun na natitira, yun ang kanyang ibinigay. Alam niyo po, that doesn't mean na bigyan natin ng Diyos ng barya-barya. No. Ano ibig sabihin yan? Sa ating pagbibigay sa Diyos, kailangan generous. Yung babae, paano naging generous? Yun na lang. Yung natitira po niyang pera pagkatapos nun, wala na. Pero yung 2 kusing na yun, 2 perang yun, ibinigay niya ng buo. She gave it generously to our God. At natuwa po ang ating Panginoong Yesus. Why? Dahil hindi niya ipinagkait, hindi niya ipinagdamot yung kanyang natitirang pera, ito po ay binigay pa rin niya sa ating Diyos. And she was blessed. Amen? Ipinagmalaki siya ng ating Panginoong Yesus. Another way, alam niyo po, ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit is by faithfully giving our tithes. Amen? Yung po 10% ng ating mga income, we separate them and we give them ng buo sa ating Diyos. Amen? Alam niyo po, 10% ng income po natin. Ito yung standard na sinasabi ng Bible in giving sa ating pong Diyos. Ito po yung tithe na sinasabi po natin, na 10% of our total income. Okay? Para saan ito? This is in return, alam niyo po, of our gratitude sa ating Panginoon doon sa mga blessings na binigay po niya sa atin, doon sa tulong na ibinigay po niya sa atin. Yes, hindi kailangan ng Diyos ang mga salapi po natin. Pero anong ginagawa sa atin ito? It releases us, alam niyo po, doon sa paghawak ng pera sa ating mga buhay. When you can give your tithe to the Lord, alam niyo po, this 10%, lumalaya ka doon sa pagkakahawak ng pera sa buhay mo.
Okay, bakit? Tignan niyo po ito. Yung mga nagrereklamo, bakit daw kailangan 10% ang ibigay? Okay? Parang sobra-sobra naman yan. Pang Old Testament lang daw yan, type na yan. Let me tell you this. If you cannot give 10% of your income, how can you give your whole life to the Lord? Think about it. Kung itong 10% ng pera mo, hindi mo kayang ibigay sa Diyos, paano mong ibibigay sa Kanya ang buong buhay mo? Hindi pa pwede. Alam niyo po, kung ikaw ay umiibig sa Diyos, kaya mong ibigay sa Kanya ang lahat. Walang issue ang pera. Bakit? Kasi mahal mo ang Diyos. Okay? Kung ikaw po ay sumasweldo ng 15,000, ang iyong tithe ay 1,500. Sabihin natin, napakalaki naman kabawasan nito. Okay? Bakit ba kailangang ibigay sa Diyos ito? Alam niyo po, the more you give to the Lord, the more you will be blessed. Bakit? Kasi it's a matter or it's a principle. No po? It's the principle of sowing and reaping. Kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. So, if you give faithfully your tithe to the Lord, okay, aani ka ng marami mula sa Diyos. Another thing po, kung paano po mag-impok ng treasure sa heaven is by blessing those who help you grow spiritually. Pag-bless mo sa iyong mga spiritual leaders, pag-bless mo sa iyong mga pastor, pag-bless mo sa iyong mga cell leaders, pag-bless mo sa mga kapatid sa Panginoon. By blessing these people, you know what? You are storing up treasures in heaven. Hindi lamang sa mga panahon na sila ay may kailangan, hindi lamang sa panahon na sila ay down financially, kung hindi, kahit na sa kasaganaan po nila, when we bless these people, alam niyo po, lumalaki ang ating ipon sa kalangitan. Kaya, bless people. Bless people. Okay? Bless your leaders. Bless your pastors. Bakit? Because this is one way of storing up treasures in heaven. Okay? Ito po yan eh. Kapag meron kang ipon sa langit, marami kang i-withdraw ngayong ECQ. Bago pa dineclare ng Pangulo na i-under ng Enhanced Community Quarantine ang buong Luzon, ang Diyos nagbigay na po ng paunang blessing sa aming pamilya na bago pa ipatigil ang lahat ng klase, lahat ng pasok, okay? Bago pa ipatigil ang mga services sa mga simbahan, okay? At lahat ng work, alam niyo po, ang Diyos nag-provide na sa amin. Praise the Lord. Bakit? Ang Diyos ay mabuti. Amen? Na ang Diyos may advance ng blessing para sa amin. Para saan? In preparation po pala yun para sa Enhanced Community Quarantine. Amen? Alam niyo po, God is never late. Amen? God is never delayed. Kadalasan po ang Diyos advance pa nga. Kamukha po ng aming naranasan. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Diyos dahil siya ay mabuti at tayo po ay nag-impok ng kayamanan sa langit, meron po tayong hugutin sa langit mula sa ating Diyos. Why? Because God is good. Yung provision ng Diyos, mararanasan po natin. Kasi po, ang Diyos nagpapadala ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang kaparaanan upang tayo po ay pakainin ng Diyos sa araw-araw. Salamat sa mga tao na nagbe-bless po sa amin ng halos weekly. Nagpapadala ng mga pagkain, nagpapadala ng kung ano-ano pong merienda o ng ulam, no po. Pinagpapala po kami ng ating Diyos. Kumbaga, alam niyo po, God is telling these people to bless your pastor. Why? Kasi po alam niyo, merong ipon sa langit eh. May impok sa langit, merong savings sa langit. Kaya ngayong panahon po ng community quarantine, meron kaming wini-withdraw mula sa langit. Amen? Ito po ang kahalagahan ng sinasabi ni Jesus that we learn, alam niyo po, we learn from nature. We learn from the birds. We learn from the flowers. Sila, hindi po sila nagluluto, pero kumakain ang mga bulaklak,
hindi bumibili ng damit pero binibihan sila ng mga ganda ng Diyos, tayo pa kaya ng mga anak ng Diyos? So, let us learn how to trust God in times like this. During this pandemic, during this crisis, pagtiwalaan po natin ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi po magkukulang ang Diyos kailanman. Amen. Bakit? Because God is good. Amen. God is good. God is good. Pero alam niyo po, sa kabila na ang ating Diyos ay absolutely good, meron pa rin tayong maririnig ng mga tao na nagrereklamo o kaya nagdududa sa kabutihan po ng ating Diyos. Maririnig po natin sila nagsasabing, kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinahayaang maghari ang kasamaan sa mundo? O kaya, kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinayaang lumaganap ang COVID-19 sa buong mundo? O kaya naman, kung ang Diyos ay mabuti, bakit hinayaan niyang mamatay yung aking ama, o yung aking ina, o yung aking anak, o yung aking kaibigan mula sa virus na to? Bakit hindi niya pinagaling kung ang Diyos ay mabuti? O kaya naman, bakit hinayaan ng Diyos na ako ay mawalan ng trabaho kung siya ay mabuti? Alam niyo po, this is not a time, alam niyo po, to question the goodness of God. And there won't even be a time, alam niyo po, para questionin natin ang kabutihan ng Diyos. Why? Because God is absolutely good. Hindi po nagbabago ang Diyos. Lagi lang siyang mabuti. Lagi lang siyang mabait. Okay? Ngayon, bakit po may mga tao nagsasabi ng ganito? Alam niyo po, napansin ko lang, sa mga nawalan po ng trabaho, imbis na manalangin sa Diyos, imbis na humingi sa Diyos, saan po nila dinadaan ang kanilang mga nararamdaman? Sa social media. Naghahamon, samahan niyo ako, mag-strike tayo, samahan niyo ako, magreklamo tayo dito sa gobyernong ito, samahan niyo ako, ano ba naman tong gobyernong ito, walang puso. Alam niyo po, walang magagawa ang pagrereklamo. Ang pagrereklamo, lalo lang tayong pahihirapan sa ating buhay. Bakit? Dahil ang pagrereklamo, alam niyo po, ito ay nag-aalis ng ating pagtitiwala, ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Tingnan niyo po ang Israel. Imbes na magpasalamat sa Diyos na sila ay pinalaya sa Egypt, imbes na humingi sa Diyos nung panahon na sila ay nagugutom at nauuhaw, ano pong ginawa nila? Nagreklamo po sila kay Moses. Nagalit ang Diyos sa kanila ng ilang beses. Why? Because sa tagal ng panahon, hindi pa rin nila makuha na ang Diyos ay mabuti. Bakit? Kasi puro reklamo. Ang pagrereklamo, nag-aalis ng ating paningin sa Diyos, nag-aalis ng ating pananampalataya sa Diyos, nag-aalis ng ating pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya alam niyo po, hindi dapat magreklamo sa Diyos. Anong dapat gawin? Dapat lumapit sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos, magpasalamat sa ating Diyos. Iyan po ang dapat nating gawin. Hindi po yung magreklamo po tayo. It's not right, alam niyo po, in saying that God did not answer my prayer. Yung pinagpipray mo na gumaling yung tao pero imbes na gumaling, namatay. O kaya pinagpipray mo na magsara yung kumpanya pero nagsara na walang tuloy ng trabaho ngayon. Alam niyo po, it's not right in saying na hindi dininig ng Diyos ang aking panalangin. Bakit po? Dahil ang Diyos kailanman ay hindi pa pumalya sa pagsagot po sa atin, mga panalangin. Na ang Diyos, from the very beginning, He always answer our prayers. Amen. Na ang Diyos, alam niyo po, hindi nagkukulang sa atin. Marahil kaya po nasabi natin na hindi ako sinagot ng Diyos doon sa aking panalangin dahil iba ang in-expect po nating pagsagot ng Diyos. Ang gusto po nating mangyari, gawin ng Diyos yung nasa isip po natin. Gawin ng Diyos yung gusto nating mangyari. Yun ang iniintay po natin sa Diyos. Hindi niya ginawa. Kaya po ang sinasabi po natin, hindi sinagot ng Diyos o hindi dininig ng Diyos yung aking panalangin. Mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo po, ang sabi ng Diyos, ang aking mga kaparaanan ay hindi ninyo kaparaanan. Ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Alam niyo po,
alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Napakatalino po ng ating Diyos. Okay? So, do not expect God, alam niyo po, na bumigay doon sa gusto mo. No. Tayo po dapat ang bumigay doon sa gusto ng ating Diyos. Amen? So, when we pray, alam niyo po, you have to ask God, Lord, ito ba ang gusto mo? Lord, ito ba ang kalooban mo? Niyo po, hindi mahirap kausapin ng Diyos at hindi rin po mahirap na pakinggan ang kasagutan ng ating Diyos. You just have to have an intimate communication, an intimate relationship sa ating Panginoong Yesus. Amen? At matuturin po tayong maghintay sa kasagutan ng ating Diyos. May tanong po ako nawawala ba ang kabaitan ng Diyos o ang pagiging mabait ng Diyos kapag hindi niya sinagot yung prayer natin kamukha ng in-expect po natin? Nawawala ba ang pagiging healer ng Diyos kapag yung pinagpipray natin may sakit ay namatay? Does God cease to be good when bad things happen to us? Ang sagot, alam niyo po, absolutely not. Hindi po nagbabago ang ating Diyos. He cannot change. He is the immutable God. Hindi po siya kailanman magbabago. Sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na mabuti noon ay ang Diyos na mabuti ngayon at ang Diyos na mabuti sa ating kinabukasan. Ang Diyos na nagpapagaling noon, ang Diyos na nagpapagaling ngayon, at ang Diyos na nagpapagaling sa bukas. Constant po lagi ang ating Diyos. Okay? At yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga salita, hindi rin po niya binabago yan. Kung ano na yung kanyang sinabi, okay, ipinangako sa atin, yun na yun. At yun po ang ating tatanggapin. Amen? When He said, okay, do not worry about tomorrow, let's not worry about tomorrow. When the Bible says that the Lord is good, then believe that the Lord is good. Why? Because He is really and absolutely good. Amen? Hindi po nagbabago ang ating Diyos. God remains good because He is absolutely good. His holiness makes Him absolutely good. God is absolutely good because He is holy. God is kind because He is holy. God is loving because He is holy. God is merciful because He is holy. Right? God blesses His people because He is holy. Ang lahat na ginagawa po ng Diyos, ang lahat ng action po ng Diyos is because He is our holy God. At bilang banal, alam niyo po, walang ginagawang mali ang ating Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay lagi pong tama. Just have to surrender to Him and trust Him doon sa kanyang ginagawa. Marahil hindi natin maintindihan ngayon, pero alam niyo po, pagtiwalaan mo lang ang Diyos sa kanyang ginagawa, learn from Him, listen to Him, okay, wait on Him, at pagkatapos darating po ang araw, maintindihan din po natin ang lahat. Amen? Psalm 145 verses 8 and 9, yung po ating teksto, muli ang sabi po niya, the Lord is gracious and merciful. Ng ating Panginoon ay mahabagin at siya ay nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Amen? Alam niyo po, because the Lord is gracious, buhay pa rin tayo hanggang ngayon. The Lord is gracious. Okay? Na binibigyan po niya tayong pagkakataon na maayos po natin ang ating relasyon sa Kanya. Praise the Lord. He is slow to anger and abounding in steadfast love. Na ang Diyos hindi mabilis magalit. Na ang Diyos matagal bago magalit. Gaano po katagal magalit ang Diyos? Well, it takes generations. Tingnan po ninyo. Kung ang Diyos na puno na sa'yo, dapat patay ka na ngayon. Kung ang Diyos na puno sa akin, dapat patay na ako ngayon. Pero hindi. Buhay pa rin ako. Buhay ka pa rin hanggang ngayon. Which means na ang Diyos, ay nagbibigay pa rin sa atin ng maraming pagkakataon upang tayo po ay magbalik loob sa Kanya, upang tayo po ay mag-ayos ng ating relasyon sa Kanya. He is slow to anger and abounding in steadfast love. Umaapaw ang Kanyang hindi nagbabagong pag-ibig.
Alam niyo po, kahit anong gawin natin, okay, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Because bago man tayo ipinanganak, okay, binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, upang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at upang tayo po ngayon ay makalapit sa Diyos at mabigyan, mabahaginan ng kabanalan ng ating Diyos upang tayo ay lubusang makalapit po sa Kanya. Isn't God good? Isn't God abounding in love? Yes, He is. Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti. Praise the Lord. Kaya napakaganda po nung awit na ang Diyos ay mabuti, siya ay mabuti sa akin. Okay? Napakabuti ng ating Diyos, mabuti ang ating Panginoon. Verse 9 ng Psalm 145, ang sabi po niya, "The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made." Ang Diyos ay mabuti sa lahat. Bakit? He sends rain to everyone, the good and the bad. Okay? Pinapasikat niya ang araw to everyone, the good and the bad. Okay? Merong hangin para sa lahat, may pagkain para sa lahat, may buhay para sa lahat, may kapatawaran ng kasalanan para sa lahat, may pagbabago para sa lahat, may kaligtasan para sa lahat. The Lord is good. Our God is good. He is good to me. He is good to you. He is good to everyone that loves Him. He is good to everyone that seeks Him. He is good to His people. Kaya po mga kapatid, sa panahon pong ito ng COVID-19, ng quarantine, huwag po tayong mabahala. Sumampalataya po tayo sa ating Diyos. Bakit? Dahil ang ating pong Diyos ay mabuti, hindi po niya tayo pababayaan kailanman. Amen? Say this with me. God is good to me. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Amang Diyos, aking pong ipinapanalangin ang kapatid na to na nanonood po ngayon. Lord, kayo po ang mangusap sa Kanya. Nalayan ko, Panginoon, kung meron siyang mga doubts sa iyo, sa iyong kabutihan, I pray, O God, ipaintindi mo po sa Kanya, ipakita mo po sa Kanya, iparanas mo po sa Kanya, Lord, ang inyong kabutihan, na matuto ang kapatid na to, Panginoon, na maghintay sa iyo, Lord, na makinig sa iyo, at magsuko ng kanyang buhay sa iyo, Panginoong Yesus. Lord, I pray, maranasan niya ang inyong kabutihan. Kung meron man siyang karamdaman ngayon, Panginoon, I pray ng kagalingan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tanggapin mo ang kagalingan in the name of Jesus. Lord, kung meron mang mga problema sa pamilya, Lord, I pray for solutions in the name of Jesus. At mga pinansal na pangangailangan, Lord, I pray for provision in the name of Jesus. Lord, salamat dahil ikaw ang nangako, hindi namin kailangan mabahala sa aming bukas. Ang bukas ang siyang mag-alala sa kanyang sarili at hindi kami, Panginoon. Bakit? Dahil kami nagtitiwala sa iyong kabutihan na, Lord, hindi mo kami pababayaan, na hindi mo kami, Lord, iiwan. Lalo na po sa mga panahon ito. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, mga kapatid. And always remember, God is good. I'll see you next week.